Gandang araw po mga ka-traders. Ngayon po ay Marso 13 ng taong 2021 po. Ang isi-share ko po ngayon sa inyo ay ang paggamit po ng option 1 ng ating Edbort trading strategy. I-open muna po natin itong kaibigan natin na Instagrams. Ayan po. Tulad po ng dati, ito po, itong candle natin. Papalitan po natin ng Heikin-Ashi. Tapos po, ito pong ating indicator templates. Na-save ko na po yung mga indicators natin. Ito po. Yung nakaraan po natin, Edbort 3, tapos natapos na rin natin yung Edbort 2. Ngayon po, dito na po tayo sa Edbort 1. Ayan po. Ayan po na ating mga indicators. Yung volume natin, ito po yung volume natin. Ayan po. Yan ang volume natin. Tapos po, ito naman yung ating ginagamit na strategy para sa ating strategy na ginagamit. Ito pong indicator na inayos na po natin. Ngayon po, ito po, lagi po natin ginagawa ito, all stocks, tapos hide, tapos po, stock. Yan po. Tugo hanggang ZHI po yan. Ngayon po, para ma-appreciate po natin yung option 1 ng ating strategy, ang number 1 principle po natin na pinaniniwalaan ay constant gain. Tapos po, ang number 2 naman po nating principle, protect your capital. Ngayon po, titignan po natin yung mga stocks na biglaang tumaas. Tapos po, kung paano tayo inililigtas po nitong strategy natin sa mga biglaan namang pagbaba nila ng mga price. Yun po ang ating i-share ngayon sa inyo. Umpisahan na po natin tungkol po sa mga biglaan pong tumaas na mga stocks. Ito po yung una nating halimbawa ay LRW po. Titignan po natin yung nakaraan niya dahil nung bigla po siyang tumaas, yun po ang ating aaralin po. LRW. Ito po. Ito po siya, LRW. Yan po. Click lang natin yan. Ayan po. Lalakihan ko muna po ito. Ating para makita po natin yung maigi yung ating stocks. Ayan po. Noon pong February 24, nagbigay po ng signal. Ito po yung signal ng February 24. Tapos po, ang exit natin dito, ayan po kasi green lumitaw sa ating boundary. Ito po. Tapos, red pumasok sa ating boundary. Hanggang area, pinasok ng red natin. Ngayon po, ito po yung number 1 principle natin na constant gain. Pakikita po natin yun na nag-gain na tayo dito. Magkano po kaya ang ibinigay sa atin nito pong buy signal. Ayan po. Dito po tayo. Ayan. Hindi ko po isasagad dito kasi dito po yan nag-o-open. Kung nagbabantay po tayo, makikita agad natin na pumapasok siya dito sa ating boundary papuntang area.
Kaya dito pa lang po nakaka-exit na tayo. Wait lang po sa dito. Medyo, ito po price range ang kunin natin. Ayan po. Yan. Naka 79% po tayo dyan. Ang dahilan po nito, kaya medyo po ang mababa na nakuha natin yung gain natin. Kasi po may mga iba na hindi alam tong strategy. Dito po, iba naman po kasi yung ginagamit nilang strategy naman nila. Kakaiba naman po sa atin. Diyan po sila. Naka 123.25% po sila. Tayo po kasi, kaya dito tayo nag-e-exit. Dahil po, ito pong mga sumunod na candle na ito, hindi naman po natin alam kung mangyayari na ito. Ito pong pangyayari na to, katulad po nito, nagkaroon ng volume dito. Hindi po tayo sigurado kung tataas pa siya. Ngayon, kung nakabenta na po tayo dito, sa lugar na to, kung sakaling magka-green dito, tumaas pa, nabenta na, hindi na natin makukuha. Kaya sigurista po tayo sa pag-exit. Dito na po tayo nagpupunta sa exit. Yan po. Ngayon po, kung mapapansin nyo po, nagka-gain tayo dito. Hindi na natin pinansin yung kaunting nawala sa atin dito. 124, tayo po dito, 80%, 0.26. Okay lang po yun. Tapos po, ang nakikita nyo po agad dito, kung papaano tayo niligtas nitong ating strategy sa malalim na pagbaba po ng price ito. Tatlong malalaking red, nakaligtas po tayo dyan dahil alam natin kung saan tayo e-exit. Yun po yun. Tapos po, nagka-green dito, ngayon, naghihintay po tayo na may lumitaw na green dito sa ating boundary. Saka po tayo uli mag-e-enter. Yan po yung sa LRW na isa po sa ating halimbawa. Ayan po. Ang ibinigay sa atin, 80.26%. Ngayon naman po, itong BSC naman ang isusunod natin. BSC naman po, tingnan natin. Ito po yung BSC. Kung makikita nyo po, negative 4.12 siya ngayon. Oh. Yan po yan, BSC. Yan. Ngayon po, ito naman, hahanapin naman natin kung kailan po nangyari yung bigla ang pagtaas niya. Ayun po yung bigla ang pagtaas niya. Ayun. Ito po yung entry natin. Kitang-kita natin yung entry kung nasaan. Nung November 24 po yan. 2020, dyan po yung entry. Tapos po dito tayo nakapag-exit kasi pumasok na itong red dito sa ating boundary at area. Pumasok na. Kaya dito po tayo nakapag-exit. Yan po yung lugar na yan. Ngayon po, dahil inaaral po natin ito, titignan po natin kung gaano kalaki yung kanyang ibinigay po na gain. Ayan po, 516 po sa mga hindi sumunod sa strategy. Ngayon po, dito po tayo pong mga sumusunod, ang nakuha po natin 401. Okay na po yung kahit hindi na natin nakuha ito. Yung iba po kasing mga traders, nararamdaman na po nila na magre-red na, umaalis na agad sila. Pero tayo po, hindi naman natin alam na magre-red ito. Kung mag-green pa yan dyan, makakahabol pa tayo ng gain pataas. Ngayon po, ito, nag-sure ball na po ito. Talagang exit na ibinigay niya. Ito na naman po, niligtas niya na naman tayo sa 1, 2, 3, 4 na malalaking red. Tapos po, hindi tayo nag-e-entry hanggang dito po tayo nag-entry. Yan. May entry tayo.
Yun po. Kaya ito pong bigla ang pagtaas, biglaan din po ang pagbaba na iniligtas na po tayo ng strategy natin sa biglaang pagbaba. Dito pa lang nakaalis na po tayo. Ayan. Ito naman po, pinag-cut loss niya tayo rito. Dito tayo bumili, tapos dito tayo nag-exit. Bali, nag-negative po tayo dyan ng ito po. Ayan po yung negative natin. 6.46%. Nag-gain naman po tayo ng 408. Parang wala na rin po yan. Parang kaunting bagay lang po yan kaysa dito sa 400 na nag-gain natin. Tapos naghihintay pa po tayo ngayon dito ng entry. Bago kung magkakaroon po uli ng entry. Yan po yung ginagamit natin. 10-1 po. Option 1 ng ating Edbot trading strategy. Ngayon po, ang pangatlo natin na gagawing halimbawa, ito pong APL. Kasi bigla rin po yung tumaas ng mga nakaraang linggo. Ayun po. Ayan po. Bigla siyang tumaas. Ngayon po, kung naka-enter po tayo dito, ito po yung entry natin. Ito. Ayan po yung entry natin. Yan po yung ibinigay niya. Ganyan po kalaki, 717.36% po yung ibinigay niya. Ngayon po tayo dito. Yan, dito. Hindi na po tayo dito kasi po kung nagbabantay tayo, dito pa lang na dito pa lang po makaka-exit na tayo sa lugar na to. 564 po yung na-gain natin. Dito po, simula noong December 4. Ayan po, December 4. Tapos, nag-exit tayo January 22 na po. December 4 to January 22. Naka-gain tayo ng 564.10. Ngayon po, nung bigla po siyang tumaas, nakaligtas po tayo dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na pagbaba. Diyan po, sobrang lalim na po yan. Ay, lalo na po ito, dito to talagang bumaba, umakyat lang ito pa ganun. Yun po. Iniligtas tayo ng strategy natin dito. Nung nagkaroon po ng entry, binigyan niya na naman po tayo ng kapirasong gain. Dito po. Ito po. Ano po tayo pala dito? Bali, nag-negative po tayo ng 2 rito. Cut loss po ang nangyari, tapos naghihintay na naman tayo. Yan po yung APL. Tapos po, ito namang isa, yung pong BKR. Ito naman po yung isa, yung BKR natin. Ito po. BKR positive 8.59. Ngayon siya. Nag-positive po siya ngayon. Pero kung makikita po natin itong nakaraan, ito po yung entry. Tapos po ito yung naging exit natin. Yan po. Tignan po natin kung magkano yung kung magkano po yung ibinigay na gain nitong lumitaw na signal na to. Ayan po. Yan po ang naging gain natin. 82.01%. Pero kung makikita nyo po, ang laki ng tinaas niya. Ayun. 114.50%. Kaya lang po dito talaga tayo umi-exit. Ayan po, 82 ang nakuha natin, 0.78. Tapos naghihintay na naman tayo ng bagong signal na lumitaw po dito sa boundary natin. Yun po. Yun na po yung pang-apat natin, BKR, na halimbawa po. Ngayon po, meron pa pong isa,
PHA po. Hanapin po natin yung PHA. Ito po PHA. Yan po naman. Ang gagawin natin, halimbawa, dahil nung nakaraan po, ito naman po siya nung nakaraan niya. Noon po, January 4, tapos naka-exit po tayo niyan dito eh. January 21. Bali, January 4 to 21, 2 weeks po ba yan? Or 4 to 21? Bali, 17 days. Almost 3 weeks. Ayan po, ang binigay po kasi niyang gain, kaya ginawa po natin halimbawa ito. Ganyan po kalaki yung binigay niyang gain, no? 147.46. Pero nung nag-exit po tayo, nung nagpa-exit na, 107.66 po. Tapos po, niligtas niya na naman tayo ng strategy natin dito sa maraming red. Tapos po, nagbigay na naman doon ng entry signal dito po. Noong February 2, nagbigay na naman po siya ng signal. Tapos, exit po natin, February 18 na. February 2 to February 18. Yan po yung naging exit natin. Ang ginain po natin dyan ay, tignan po natin kung magkano po ang naging gain natin. Ayan po. Meron po tayong 11.49% plus 107. Yan na po yung gain natin. Kung makikita nyo po, nagpahinga lang dito na isang araw. Pangalawang araw, nagbigay na naman po siya ng entry signal. Ayun na naman. Ayun na naman po yung entry signal niya. So, hanggang ngayon po, ito po, cut loss po nangyari dito sa signal na to. Ganyan po tayo binabantayan ng strategy po natin. Pag nagbigay po siya ng signal, yan po. Tapos nagpa-cut loss siya sa atin dito, 10% po ang ating na-loss dito. Pero ito po 11.49 naman po ito eh. Bali, yung 1 dito, idagdag na lang po natin dito, naka 108% pa rin po tayo. Hindi pa rin po tayo gaanong na-lost dyan. Dahil nung bigyan tayo ng signal, bigla po tayong pinaka-loss nitong strategy natin. Yan po. Pero, kung yung iba po kasi nagte-trade, dito na sila nagseset ng cut loss. Cut loss po nila dito. Ayan po, hindi na sila inaabutan dito. Kasi nga po, hindi naman ito yung strategy yung ginagamit nila eh. Kaya po, yun ang nangyari po. Ngayon po, ang last natin para dito po sa bigla ang tumataas at saka bigla ang bumababa. Ang last po nating example dyan, ito pong nickel. Ito po. Para mapatunayan po natin yung mga pagliligtas at pagbibigay ng gain sa atin ng ating strategy na ginagamit. Ito po, aatras natin hanggang sa marating natin yung mga gain, yung constant gain po, dito natin papatunayan sa nickel. Ito po, para makita po natin ng isa-isa, dito po nagpa-entry. Kasi ngayon po sa kasalukuyan, ito po yung entry niya, nagbigay na naman siya ng entry. Pero po itong nakaraan niya, dito po siya nagpa-entry. Tapos dito po nagpa-exit. Tignan po natin kung magkano po yung ibinigay nitong signal na ito na entry. Ayan po. Ayan.
Yan po ang gain natin, 16.62%. Tapos po noon, pagkatapos noon, niligtas niya tayo. Hindi niya tayo pinabayaan na dito tayo makapag exit dahil sa paggabay sa atin po nitong ating boundary at saka nitong ating area. Kung aatras naman po natin ngayon yan, tingnan po natin, ito po yung pagliligtas niya sa atin. No? Saan po kaya tayo mag-e-entry niyan yung nakaraan? Ito po yung entry. Ito po, yan po yung entry. Ito pong nakaraan. Tapos po, ang exit niya dito. Tingnan po natin yung exit. Lagyan natin ng palatandaan yan. Tapos po, magkano naman po kaya ang gain nito? Ito pong nickel, napakabait po nito sa ating mga traders. Kaya alagaan po natin ito, itong nickel. Nagbibigay po siya ng magagandang gain. Ayan po, nagka-gain tayo ng 25 plus 16 dito. Tapos po, ito namang isa, dito yung entry, ito po naman yung exit. Ito yung nakaraan naman. Ayan po, dito yung entry, dito po yung exit. Ayan po yung red na yan. Ayan po, yung red na yan. Magkano naman po kaya ang gain yan? Kahit kaunti lang po yung gain, natutupad po yung constant gain na ating ating number 1 principle, constant gain, 6.60%. Ito po, iatras na naman natin ng kapiraso. Magkano naman po kaya ang gain na ibibigay sa atin ito? Ito po yung entry, oh. Ayan. Tapos po, ito naman yung exit, yan po yan. Yan. Ayan po. Tignan po natin yung mga gain para malaman po natin kung gaano po ka-epektibo yung ating pong ginagamit. Sumusunod po tayo, hindi na po tayo dito. Okay lang po yan kahit mawala yung kapiraso, basta nag-gain tayo. Lagi po tayong nag-gain, yan po. Tapos po, ito na naman, meron po dito, entry. O, yan. Entry ulit. Tapos po, exit na naman dito. Yan. Tignan po natin kung magkano po yung negative or may positive pa kaya tayo dyan. Dito po. Tapos dito. Ayan po, negative na tayo. 0.64 ang negative natin. Eh dito po sa atras po tayo ng atras hanggang maubos po natin yung example niya, yung mga halimbawa. Ito na naman po yung entry, oh. Tapos ito yung exit. Ayan po. Yan po yung exit. Yan, ito pong candle na to. Tapos po, ngayon po, check din natin kung magkano po yung gain. Ayan po yung gain. 39.29%. Dito po, cut loss lang ito. Ang liit-liit lang kasi. Hindi naman tayo susunod dito dahil hinintay natin talaga itong ating ang ating pong exit. Ayan po. Entry, exit. 39.29%. Ito po. Ayan. Kasi po kahit lang dito tayo pumunta, entry, exit, maliit lang po yung gain, pero gain pa rin. Ito, gain pa rin. Ayan po. Okay. Entry, exit. Tapos po, tignan natin kung pinaka-cut loss lang tayo dyan. Ayan po. Kung stop loss lang ba nangyari o may gain pa rin. Ayan. May gain po tayo, 5.27%. Ito naman po, ito na naman yung exit, ito naman yung entry. Ayan po. Entry, exit. Magkano po kaya? Yan. Tapos po dito.
23.11%. Tapos po, gain, 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 stop loss, gain, 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 gain. Bibilangin po natin kung ilan lahat ng ating gain. Simula po nito dito. 1, 2, 3, 4, 4. Ito yung stop loss. Ito po. 1, 2, 3 plus isang stop loss. 4, 5, 6, 7. Ayan po, natupad na yung constant gain natin. 7 gain po ang nangyari sa atin simula noong ito po. Ayan po. November 3 hanggang ito po hanggang February 24. Puro gain po yun. Constant gain. Tapos po, yung mga pagliligtas niya sa atin. Isa, niligtas tayo. 2, niligtas tayo. Tapos, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pagliligtas po ang ginawa sa atin. Diyan po tayo tinutulungan ng ating nalaman na strategy. Yan po. Yan po yung pinakamagandang halimbawa ng constant gain at mga pagliligtas po ng strategy natin. Ngayon po, may mga stocks po ngayon na biglang tumataas din. Pero wala pa pong exit. Yun po ngayon, ipapakita ko po sa inyo. Katulad po nito na biglang tumataas. Ito pong BHI. Ito pong BHI. Ayan po, tignan natin kung paano po siya tumaas. Ito po, nagbigay po siya ng entry signal dito. February 23 po. Tapos, ang nangyayari po sa kanya, wala pa pong exit. Ito naman po ngayon yung pag-iingatan natin na dapat po nakabantay tayo sa e-exitan. Kung mag-e-exit po tayo, halos 2 candle na lang po yung pagbabantay natin, baka magpa-exit siya. Kung sakali naman pong yung 2 candle na yun, dito lang po siya sa may boundary, ibig sabihin po, aakyat pa siya. Kasi kung ibebenta natin agad, sayang. Kapag tumama po itong 2 red candle dito, tapos tumaas na ganun, nilampasan niya pa to, sayang po yung madadagdag sa gain natin. Yan po yun. Ito na po yung price. Ayan po yung price niya ngayon. Diyan natin tatapat muna. 94.09% po yan. Hindi pa po natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Ngayon po, ito naman pong isa naman, itong prim na dapat din po, parang katulad din po nito, kailangan po nating bantayan para makasigurado po tayo ng pag-exit natin. Ito po, prim. Ito po siya. Ito po, prim. Ayan po. Itong prim naman po, nagpa-enter siya noong 10-1 po ang gamit natin, ay yun po ang pinag-aaralan natin ngayon. Noong po February 3, nagpa-entry. Ngayon po, kaya ko po sinabi dapat po nating ingatan at bantayan. Kasi po wala pa po siyang exit eh. Pero ito na po yung price niya oh. Dito po. $287.44% na po ang gain natin dito.
Ngayon po, ito pong red candle, yung tail niya po, nandito pa lang sa boundary natin. Kung sakali naman pong mag-green yan dito, maaabutan natin yung pagtaas niya. Dahil nakabantay na po tayo sa isang red na papasok dito. Yan po yung prim. Ngayon po, isa pa pong dapat nating bantayan. Pangatlo po ito. Ito po, ang PHA, ito po. Na parang katulad din po nito. Pare-pareho sila, BHI, prim, tapos PHA naman po ngayon. Hindi po ito. Ano na po pala ito? Ang iniintay po pala natin dito sa PHA, yung pong kung saan tayo mag-e-entry. Ito po yung sinasabi kong isa. Teka lang po saglit. Tignan po. Ito po pala. Ito pong PHN na kailangan po nating isa pang babantayan. Kung saan po papasok yung red. Lalakihan ko po ng kaunti yung kanyang mga candles. Ayan po para makita natin. Yan. Kasi po dito siya nagpa-entry. Ito po. December 4. Yan po yung entry niya noong December 4. Pero naka-gain na po tayo kasi may entry dito tapos nagpa-exit dito. May gain na po tayo diyang kapiraso. Pero ngayon po, ang sinasabi ko po, tignan nyo, wala pang pumapasok na red candle sa ating boundary at area. Kaya dapat po bantayan natin yan. Kung nakabili po tayo noong December 4. Ayan po. Magkano po nung kaya ang ibinigay na signal ang ibinigay na gain sa atin, ito pong signal na to, ayan po, dito po yung price. Ayan po. $35.36% na po siya. Ayan, babantayan po natin yan. Bali, ang matalakay po natin ngayon, yung pong kanina, bigla ang pagtaas, tapos ngayon naman po, ito naman po, tumaas din siya pero binabantayan natin dahil wala pang exit. Tatlo po yung inihalimbawa ko, BHI, tsaka PHN po. Yan, ngayon naman po, ang susunod naman po natin, kung paano po tayo makakahanap ng stock. Kasi po, ang market po natin ngayon, pababa. Ngayon po, kahit nakikita po natin na pabagsak yung market, may iba pong stock na hindi nadadamay sa ganitong sitwasyon. Ngayon po, gagamitin po natin yung option 1 na strategy natin para mahanap po natin yung ganong stock. Yung hindi po nadadamay sa pagbagsak ng stock market natin. Yun naman po, hanapin natin ang stock na to sa pag-i-screen po. Ito po yung mga na-screen ko na. Ipapakita ko na lang po sa inyo. Kasi po kung iisa-isahin po natin yan lahat, tulad po nung ginawa ko, matagal po eh. Gamit ko po itong 10-1, i-screening ko po, na-screen ko po lahat. Ang nakita ko po rito, na hindi siya bumaba kahit na yung market po natin nagkaganyan pamisan-minsan. Bumababa po pamisan-minsan yung market natin. Samantalang ito pong agi, tignan po natin tong agi. Ito po, agi. Ayun. Bumababa po yung market natin. Pero may signal na po dito noong
March 12 po, March 11, nagbigay po ng signal yung strategy natin. Ayan po. Ito po, nagbigay ng signal ng March 11. Kung nakuha nyo po ito ng March 11 sa mga natuto na po, kasi ang dami na po nitong video. Tapos po, meron tayong isang topic, isang topic tungkol sa option 3, isang topic tungkol sa option 2. Ngayon po, isang topic na naman po na ang ginamit naman natin, option 1. Ito po, Volatility Index 10-1. Ayan po, ayan, naka-gain na po kayo. Kung nakuha nyo po yan ng 11, may gain na po yan. O, di ba po, bumabagsak yung market, pero yung 11 po, nagbigay siya ng signal. Tapos po, ayun po, nag-gain. Nagkaroon ng gain. Ngayon po, ito po yung isa. Yung ani po, ani. Ito po, yung ani. Ayun po. Ito po palang ani ay nagbigay na po ng signal, ng entry signal. O nga po pala, ito po palang mga ginagawa ko pong halimbawa ngayon, tulad po nung nauna yung agi, ngayon naman po ani, nagbigay din po ng entry signal noong pong March 10, nauna pong magbigay ng signal yung ani. Kung nakuha nyo po ito, may gain na po kayo. Ito nga po palang mga inahalimbawa ko, hindi po ito isang rekomendasyon. Kasi po, naging patakaran na natin na tayo pong mga traders, yung trade at your own risk, yun po ang ating naging pamantayan sa pagtitrade. Dahil po, ito pong strategy na to, nakita po natin nagbigay ng signal, gabay po natin siya. Ngayon po, kung tayo po naniniwala sa ating strategy, yun po ang magdadala sa atin ng success. Magiging successful po tayo dahil naniniwala po tayo sa ginagawa nating strategy. Ayan po. Yung ani, isa na naman po, yung FLI naman po. Ito pong FLI, titignan po natin itong FLI. Ito po, FLI. Tignan po natin kung nagbigay na siya ng signal. Ayan po. Lalakyan po natin para malaman natin kung talagang signal nga ito. Ayan po, oh. Nagbigay po siya ng signal ang FLI March 12. Ayan po. Nagbigay na siya ng signal. Ngayon po, nasa atin na po yan. Kung gusto nating umentry or ayaw po natin. Dahil po yung FLI, kung makikita niyo po yung trades niya, 633 po yung trades. Hindi po umaabot ng thousands katulad ng mga sikat po, mga DITO, ganyan. Kung ano-ano pa pong mga stocks na matataas ang kanilang trades. Ito po, 633 ang trades niya, pero nagbigay po siya ng signal. Kaya nasa inyo na po yung desisyon. Kung gusto niyo po siya, okay lang po. Kung ayaw niyo naman, dahil nakukonti ang kayo sa trades na nangyari sa kanya, nasa sa inyo na po yun. Tapos po, ang huling-huli ko pong ihahalimbawa sa inyo ay ito pong HBN. HBN po ito. Ayan.
tatlo lang po yung nag-trade sa kanya. Tapos 450 per share. Tignan po natin. Ito po yung huli kong igagawang halimbawa. Kasi po ito yung mga nagbigay ng signal sa atin eh. Ayan po. Ito po yung boundary natin. Ayan po yung boundary natin. Lumagpas po yung green candle. Kaya po, nagbigay po siya ng signal. Nasa atin na po yun. Kung ano po yung desisyon natin. Ayan po. Pero kung sakali naman po tayo nagdidesisyon, tinalakay ko po naman po sa option 2 yung pwede natin gawin eh. Ito po ba, dilitan po natin. Nakakasigurado po ba tayo na uptrend ito? Ito po yung ginagawa natin na isa pong sa technique na idinagdag ko na ginagawa ko rin po kasi yan, sinisigurado ko muna po na uptrend siya. Ayan po, uptrend. Yan po yun. Kaya po, hindi po tayo basta-basta na lang magte-trade. Yan po kasi yan. Nagkaroon po yan extension dito, kaya lang po hindi na natin ilalagay. Ayan po yung una niyang pagtaas. Oh. Ayan po. Kasi po ito, tsaka ito. Ayan po yung low, higher, low. Ididiretso lang po natin yung ganun. Ayun po yung kanyang itinaas. Kasi low tsaka higher low, pagdudugtungin lang po natin yan. Yan. Yan po. Yan po yung extension nito. Pero ito po yung big details ng uptrend. Ito po yung big details ng uptrend. Ito po yung extension. Ngayon po, nagkaroon na naman ng extension dito kasi po gumanya siya, kumarp. Tapos tumaas na pa ganun. Ito po extension din to eh. Kaya pwede na nating alisin to, dito natin ilalagay sa extension. Ayan po. Ngayon po, yung mga candles po, nandito po siya sa ibabaw ng big details ng uptrend. Ayan po. Hihintayin po natin yan kung sakali pong nag-e-entry dito. Pag nauntog po siya dito, babalik dito sa big details. Pag nauntog sa extension, babalik sa big details. O kung bumaba mo po siya, mag-red agad dito, exit na po agad. Pero pag ito pong mga sumusunod na candle, umakyat po rito sa ating extension. Halimbawa po, umakyat sa extension. Ayan po, para kung sakali pong gawin niyang support ito, ginawa niya support, tapos nagka-green dito, umakyat na naman ganun. Sure na po tayo na ito na yung big details niya. Ito na po yung magiging big details niya, mawawala na po ito. Kasi ginagawa niya na na-support ito. Ganun po. Yan po yung kahulihan po nating halimbawa. Hanggang dito na lang po muna. Kung sa palagay niyo po, nagustuhan niyo po yung ating video, subscribe na po kayo. Tapos kung talaga pong nagustuhan niyo, i-like niyo na rin po. Yun po, maraming salamat po.